Hello mga kapatid and welcome once more sa ating My Day with the Bible. Talagang napakasarap na tayo po ay nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos sa bawat araw. And this time, tayo po ay nasa Matthew chapter 7 na at ito na naman ang panibagong chapter sa Gospel of Matthew na ating pag-aaralan sa ngayon. Now mga kapatid, bilang panimula, alam ba ninyo na tayong mga Pilipino ay very familiar sa kasabihang, don't judge the book by its cover because they are not a book cover. Don't judge the person by his outward appearance because appearance is deceptive. Final, don't judge a person because you are not a judge. O diba? Don't judge somebody because you are not a judge. So mukhang yung last line na yan ang sakto sa ating pag-uusapan sa pagkakataong ito. Saan po natin makita itong teaching nito ng Panginoong Kristo? In Matthew chapter 7 verse 1 and 2. Let me quote to you once again this powerful message of the Lord Jesus Christ for our daily reminder. Judge not that ye be not judged. For with what judgment ye judge, ye shall be judged. And with what measure ye meet, it shall be measured to you again. So ayan mga kapatid, ang powerful teaching, reminder ng Panginoong Kristo para sa ating usapin sa pagkakataong ito in our My Day with the Bible. And it's all about huwag maging judgmental sa ating kapwa. Sapagkat napaka-common sa mga tao ang maging judgmental sa kaniyang kapwa at maraming magaling na tao para hatulan or i-judge ang kanyang kapwa. Ngayon ating linawin ang usapin nito mga kapatid sapagkat medyo maraming confused pagdating sa talatang ito and maraming merong personal o kanya-kanyang opinion or interpretation. Now ano ba talaga ang ibig pakahulugan ng Panginoong Kristo pagdating dito sa kanyang statement na huwag nating husgahan ang ating kapwa nang sa ganon tayo ay hindi rin husgahan. Now, ang tamang kahulugan mga kapatid ng word na judge sa verse 1 ay condemn at ang ibig sabihin naman ng salitang judgment sa verse 2 ay condemnation at ang meaning naman ng salitang condemn ay to criticize something or someone strongly. Whereas ang ibig sabihin naman ng condemnation sa passage na ito ng judgment ay the expression of very strong disapproval or criticism. So in simple sense mga kapatid, ang itinuturo ng Panginoong Kristo dito sa passage na ito na judge not that you may not be judged ay huwag tayong magbibitiw ng isang salita or statement against our neighbor or sa kapwa natin na as if final na ito, na hindi na mababago anuman yung bagay nating sasabihin sa ating kapwa. Na kumbaga forever na siyang ganun at hopeless na siya. Ngayon, let me share to you some of the condemnations or strong criticism na ginagawa ng mga tao sa kanyang kapwa na minsan ay hindi nila namamalayan at ito yung ilan sa mga pinupunto ng ating Panginoong Kristo. So, para maging aware lang tayo mga kapatid, ano? So, first example na ng pagiging judgmental natin minsan or pag-criticize natin strongly sa ibang tao. Sinasabi natin kapag may nakita tayong ilang tao na tingin natin ay parang negative yung kanilang kalagayan, sinasabi natin ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Walang mararating yan sa buhay. Hello! Marami pong hindi nakapagtapos ng elementarya, high school, college, subalit sila po ay naging successful sa kanilang buhay. On the other end, marami rin namang nakagraduate ng college. Yung iba nga may master's degree pa. Pero tignan nyo naman ang karera ng kanilang buhay. Hirap sila. Yung iba naman, ito yung judgment or criticism na kanilang ginagawa. Naku, hindi yan makakatapos ng pag-aaral. Mabubuntis lang din yan kaagad. Aba mga kapatid. Marami na akong narinig na ganyan. Pero minsan, yung inaakala nilang hindi makakapagtapos at mabubuntis ka agad, yun pa yung mga nakapagtapos at naging successful sa kanilang buhay. Yung iba, ito naman yung sinasabi, lalo na doon sa mga nalulung sa bisyo. Nako, addict.
Wala yan. Mamamatay na lang yung addict. Mga kapatid, marami pong drug addict na bago. Lalo na nitong panahon ng Pangulong Duterte. Diba? Nagkaroon sila ng mga programa. And may mga pastors pa ako na kaibigan sa Pilipinas na talagang isa sila sa naging kabahagi ng pagre-rehabilitate ng mga drug addict doon sa kanilang komunidad. So, don't be judgmental kahit na gaano katindi yung past ng isang tao. Yung iba, nadi-judge dahil sa kanilang magulang. Ano siya sabi? At tarantado yung magulang niyan. Panigurado, paglaki niyan, tarantado rin. Bastardo din yan, katulad ng kanyang ama. So ito pa, another na example, tatanda rin yan na walang alam. Grabe naman mga kapatid. Sobra naman kung makapamintas o makapag-criticize, makapag-judge ng kapwa. Ito pa, minsan sa mga kaibigan natin, pag-usapin ng love life, sasabihin, ay, hindi kayo bagay. Kasi ganito ka, siya naman ganon. Yung iba naman, kapag nakita natin ang hirap ng kanilang sitwasyon, kondisyon, at kung ano pa yung nakita natin parang hindi okay sa kanilang buhay, sinasabi minsan ng ibang tao, naku, wala nang pag-asa yan. Hopeless na. Pero mga kapatid, mahirap magbitaw ng ganyang mga salita kasi baka mamukat ka isang araw. Ang layo na pala ng kanyang narating. Ngayon yung mga trending kasi napapanahon ang eleksyon. Maraming mga judgmental ngayong panahon ng eleksyon eh. Makikita nyo yan sa social media, sa mga comments. Naku, nakakabaribot magbasa minsan. So for example, yung sinasabi ng mga anti-Marcos. By the way, wala pa akong pinapanigan ako. Wala akong ini-endorse na politiko. Ito lang ay related sa ating topic. So yung sinasabi ng mga anti-Marcos, magnanakaw ang ama, kaya magnanakaw din yung anak. Ay tinamana naman ng magaling mga kapatid. Napakagaling naman nating judge. Di ba hindi nga po pwedeng hatulan ang isang tao hanggat wala pang paglilitis na ginagawa? Ay aba, kung yung ama ay magnanakaw, ang ibig bang sabihin nun ay magnanakaw na rin yung anak? Ibig sabihin ba niyan, ang kasalanan ng ama ay mamanahin ng anak? Ay siya mga kapatid, yari na si Carding. Kasi kung ganun ang logic mga kapatid, na nagkasala ang ama kung totoo man, kasalanan na rin ng anak. Aba, sinasabi ko sa inyo, hindi dapat yan applicable sa Marcos lamang. Dapat lahat ng mga na-convict sa kanilang crimes, lahat ng nasa Muntinlupa kung saan mang bilibid, dapat kasama lang nakapit yung kanilang mga anak. Kasi kung kasalanan ng ama, kasalanan din ng anak, pagkatapos ng verdict ng isang judge, dapat kasama sa bilangguan yung mga anak ng mga magulang. So, mag-isip-isip tayo before we declare something, before we judge, before we criticize somebody. Example lang po itong sinasabi ko, wala pong sinasabi na BBM ako. Pambira, pula pa naman yung kurtina sa likod. Patay tayo. Ito pa mga kapatid. Si Senator Manny Pacquiao. Ang dami mong mababasang criticism sa kanya, judgment sa kanya na bobo yan si Manny, sa boxing lang yan magaling, pang boxing ka lang Manny, hindi ka po pwedeng pang presidente. Well, maaaring may sense naman yung kailang sinasabi, pero mga kapatid, it doesn't make sense to deliver such kind of message na ginudge mo agad yung capability ng isang tao. Kaya nga ang sagot nila, marami ng matalinong na una, marami ng magaling, marami ng graduates, lawyer, doctors, whatsoever na nandyan sa pamunuan ng ating gobyerno. Pero anong nangyari? So ngayon, itong tao naman na sinasabihang bobo, hindi bagay sa politics, siya pa minsan yung mas marami pang nagawa nito kaysa doon sa ibang tao na graduate kuno ng mga universidad. Ito pa, mas matindi. Daming judgment din dito ngayon, mga bashers. Si Tony Gonzaga daw ay walang utang na loob for endorsing si BBM at saka si Marcoleta. Mga kapatid, meron namang freedom of choice ang bawat tao kung sino gusto niyang suportahan. Hindi naman ibig sabihin na ang bet ni Tony ay si BBM at yung bet mo ay si Vice President Lenny, sasabihan mo na siya, i-judge mo na siya na wala siyang utang na loob. Nasaan naman yung ating pag-iisip kapag ganyan tayo mga Pilipino, kaya hindi tayo naunlad? Kasi masyado tayong judgmental at masyado tayong mag-criticize ng ating kapwa na hindi natin kapanalig o kaalyado sa mga taong ating sinusuportahan sa politika. So ngayon, ano ang babala ng Panginoong Jesucristo sa mga taong magaling manghusga o mapaghusga sa kanilang kapwa
at mga expert sa panlalait ng kanilang kapwa. Makinig kayo mula dito sa talata na ating pinag-uusapan. Kung judgmental ka sa kapwa mo, magiging judgmental din sila sa iyo. Sabi dyan, judge not, that ye be not judged. Kaya kung mapaghusga ka sa iyong kapwa, tandaan mo kapatid, hindi ka rin excuse dyan. Huhusgahan ka rin ng kapwa mo. I-judge mo sila, i-criticize mo sila. Believe me, i-judge ka rin nila, i-criticize ka rin nila. Mapanlait ka sa iyong kapwa, ay sigurado, lalaitin ka rin ng mga tao sa paligid mo. Lalo na kapag yung inuhusgahan mo ng mga tao, o nilalait mo, hinahamak mo, ay naikukwento mo sa ibang tao, baka pagtalikod mo, ikaw na rin yung pinag-uusapan nila, itong taong ito, sobrang makapanlait ng kanyang kapwa, akala mo naman, kung sino siya na perfect, or guwapo, or maganda, or sexy, or macho, o matalino. So, again, kapag judgmental ka sa kapwa mo, take note, magiging judgmental din ang ibang tao sa iyo. Pangalawa, kung ano ang panghuhusga na yung gagawin sa iyong kapwa, siya ring panghuhusga na gagawin sa iyo. Sabi nga ng ating kasabihan, kung ano ang iyong itinanim, ay siya mo ring aanihin. So kaya kapag panghuhusga, pag-criticize sa kapwa ang iyong ginagawa, asahan mo, yan din ang iyong aanin. Yan din ang gagawin nila sa iyo. Kaya kung gusto mo, husga pa more, criticize pa more, judgment pa more, and you will reap the same. Kaya mga kapatid, base dito sa talatang ating binasa, Matthew chapter 7 verse 1 and 2, maging maingat at maghunos dili tayo sa paghatol, pag-criticize, paghamak sa ating kapwa. Kung ayaw mo na ikaw ay hamakin din ng iyong kapwa, at higit sa lahat, gamitin ito ng Diyos bilang paghatol din sa iyo. So, yan po yung ating munting paalala sa ating lahat. Sa pagkakataong ito, pagpalain tayo ng Panginoong Diyos. And if you are blessed, mga kapatid, sa ating mga simple and practical short sharing of the words of God, huwag po natin kaligtaan, mga kapatid, na magbigay ng ating comments or response. And most of all, keep on sharing para mas marami pang ma-reach na mga kababayan natin ang mga simpleng pagpapahayag natin ng salita ng Diyos. Mula sa aking puso, Pastor Aris, I love you all, my beloved viewers and followers through the name of our Lord Jesus Christ. Paalam po muna.